Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang mga bagong post ni Professor Clarita Carlos. Parang lumalabas dito sa post niya na natutuwa siya, masaya siya sa pagkapanalo ni President Donald Trump sa US election. Okay, ito yung kanyang posto. Trump, the second, is new President of the United States. Kobadis, world peace? Question mark. I'm guardedly optimistic. Magkakaroon na ba ng kapayapaan sa buong mundo? Anong sagot niya? Optimistic daw siya. Ibig sabihin, positive. Kaya lang, with guarded, hindi naman 100% sure. Kaya lang, medyo maingat. But, yung optimism, makikita kay Professor Carlos. So, natutuwa siya sa pagkapanalo ni US President Donald Trump. Kayo, natutuwa rin ba kayo? O may may natutuwa, may natatakot, may nininervyos na daw eh. Baka daw atakihin sa puso sa nervyos. Another topic na natin yon, yung sino yung ninenervyos, sino yung masamang balita sa kanya para sa pagkapanalo ni US President Donald Trump, President-elect. Okay, basahin natin ang mga comments, Magaganda itong mga comments, mga followers ni Professor Carlos. Si Sigrid de los Santos, sabi niya, we have big chances for world peace with President Trump than with those liches. Linta. Sino bang tinutukoy nitong mga linta? Itong mga natalo siguro. Ramil Praba Tabligan, sabi niya, he will have the chance to continue the Abraham Accords with more countries with lasting peace with Israel. His legacy to promote peace with neighbors, example, Israel, with Bahrain, Morocco, Sudan, and United Arab Emirates, and the interrupted negotiations with other GCC countries. So, i-research ko mamaya itong Abraham Accords. Basta ito, nasimulan niya na noon. It's all about peace in the Middle East, yung Abraham Accords. Mary Ann Saison, Donald Trump is very shrewd businessman. He is conservative, so he may not support the Ukraine war anymore. And he may avoid having wars with other countries too. Too much debt already. So much budget wasted. Okay. Nabanggit niya na yan yung Ukraine war. In-interview nga siya ng mga journalist na may patibong na tanong. Ang ganda yung sagot niya. Ayaw niya na yung kawawa ang mga Ukrainian. Sabi niya, civilians and men in uniform alike kawawa. So, it must end. So, ito ako personally, ito yung isang inaabangan ko, yung mangyayari sa Ukraine. Kasi yung suporta, sa ngayon kasi, grabe ang suporta ng US government sa Ukrainian war. Kung itigil na ng President-elect ang pagsuporta sa Ukraine, anong mangyayari sa Ukrainian resistance? O di, mag-crumble. Kaya, mapilitan si President Zelensky na makipag-negotiate ng peace with Russia. So, kasi apektado tayo itong Ukraine war na ito. Okay, ano pa? Si Professor Carlos, sabi niya exactly. Agree siya dito kay Mary Ann Saison na sayang, ang daming nasasayang na buhay, pera sa Ukraine-Russia war. Kaya makita mo, itong kay Professor Carlos, world peace din ang gusto niya eh.
Si John Salera, sabi niya, poor souls wasted. Yeah, kawawa talaga. Both Russians and Ukrainians. Then si Mark Jeff Tandaan, sabi niya, also won't hesitate to go to the war if need be. It's still business end of the day. I actually think it's good for PH and the world. Sinasabi dito na si Trump ayaw niya ng gera, but kung kinakailangan, handa rin makipaggera. Kaya lang, uh, more on business ang focus ni Trump, and it's good. Good for the Philippines and good for the world itong pagkapanalo ni President Donald Trump. Okay. Robin Banaag, every end of the year we sing, peace on earth, goodwill to men. But what we are seeing is our world turning into pieces. Okay, I like to share your guarded optimism, but having observed human nature, when personal or national interest at stake, we know. Okay, so magandang pa-Christmas ito sa buong mundo, itong pagkapanalo ni US President-elect Donald Trump. Dahil, yun na nga, lalo na sa atin sa Pilipinas, yung kinakatakotang mangyari, baka magkagera ang US at China dahil sa Taiwan ba, dahil sa sigalot sa West Philippine Sea, madadamay tayo. So ngayon, marami ang umaasa na gaganda ang relasyon ng US at China pagdating dyan sa mga pinag-agawang teritoryo. Siguro, yung sa negosyo lang sila mag-ahaway. Kasi negosyante itong si Trump. Si Bal Sosyon, sabi niya, no more war for America. So, Russia, China, and North Korea will start bullying other nations and at the worst, invade it. Good luck to world peace. Sana naman hindi. Hindi naman aatake ang China. I believe, ang China, it will not attack. She will not attack the Philippines. Ano lang, ang China, ayaw lang niya na nakikialam ang US sa atin dito sa Southeast Asia. Gusto niya tayo lang, mga Asians lang mag-usap. Tingnan niyo yung mga kalapit bansa natin. Yung Indonesia, Malaysia, Vietnam, may may sigalot din sa may pinag-aagawang teritoryo din sa South China Sea na yan. Bakit hindi sila binubuli ng China? Tayo lang ang binubuli. Because of US presence sa atin. Kaya yan ang mitya ng kaguluhan, yung US presence. Kaya ito, napansin ko si Professor Carlos nung siya pa ang National Security Advisor. Ang isinusulong niya is independent foreign policy. Nakikipag-usap siya sa China noon bigla siyang pinalitan. Bakit siya pinalitan? So, maraming nagsasabi, mga perception is, ayaw ng Amerika si Professor Carlos as National Security Advisor. Kasi open-minded itong si Carlos. Kaya open siya sa pakikipag-usap sa China. Gusto ng US na ang National Security Advisor is pro-US talaga. Kaya, yon, umupo si General Anyo. Kaya ito siguro, itong mga post ni Professor Carlos na ito is natutuwa siya na nagbago na ang administrasyon, magbabago ang foreign policy ng Amerika ngayon with the Republicans at the White House. Iba kasi ang Democrats Puros ang gera nila, ang business nila gera. Ganon palagi ang ng mga Democrats, gera around the world. Pagdating ng mga Republicans, gusto nila mag-focus lang sila sa Amerika. Kaya yan na yung inaasahan ng maraming Amerikano, make America great again.
And as America prospers, sana tayo rin Pilipinas madadala. Kasi talagang hindi natin maalis yung alyansa natin sa Amerika. Maraming naitulong ang Amerika sa atin. That's real. Kaya lang, wag lang tayong dalhin. Depende kasi sa foreign policy ng nakupong presidente. Kung Biden administration puros giyera, kaya delikado tayo. Ngayon, natutuwa si Professor Carlos. Personally ako natutuwa rin na magkakaroon ng US President na world peace ang hangarin.